Diana. I'm Joan Lorraine R. de Guzman from Class 1A and welcome to my reflection vlog. Today, I'm so excited to share the stories behind two incredible success stories of the National Bookstore and the Bello Medical Group. I chose them not only because of their success, but because they are both inspiring women entrepreneurs who have made a huge impact in their industries. I'll be walking you through the powerful lessons, key takeaways, and inspiring insights from their entrepreneurial journeys, on how they overcame challenges, stayed focused, and built their empires from the ground up. So let's get started and dive into the stories that shows how hard work, passion, and vision can turn dreams into reality. My key takeaways from both entrepreneurs, bilang isang aspiring na estudyante na nais maging matagumpay na negosyante balang araw, yung story po ni Socorro Ramos and ni Dr. Vicky Bello ay magsisilbi pong inspirasyon at gabay ko po sa sarili kong journey balang araw. So, narito ang mga ilang reflection na maaaring magbigay sa akin ng gabay. Unang-una na po dito yung pagkakaroon ng malinaw na layunin at pangarap. So, parehas po silang merong malinaw na goal and objective na gustong ma-achieve. Si nanay ko rin na nagsimula lang po sa maliit na tindahan. And yung simpleng layunin niya lang po is yung magbigay ng access ng mga books and school supplies sa mga tao. Then si Dr. Vicky Bello naman po, tinayo niya yung Bello Medical Group dahil sa kanyang pangarap na gusto niyang pataasin and magkaroon ng kumpiyansa yung mga Pilipino and yung mga tao sa kanilang sarili or yung magkaroon po ng self-confidence. Kasi po yung share ko rin po yung clear lens na nakita niya po para itayo yun is galing po sa sarili niya ring experience, which is yun nga po, sinulat ko yun sa midterm ko na nabully po siya dahil tinatawag po siyang pangit, mataba. Kaya yun po, yun yung goal niya na parang balang araw if magtatayo siya ng negosyo, gusto niya yun sa magpagpapaganda, kaya po siya pumasok sa mundo ng dermatology. Then, ayun po, dahil po sa pangarap nila and yung goal po nila, feeling ko po yung ganong mindset po, makakatulong po siya sa akin bilang estudyante niyo po na magtakda ka ng malinaw na layunin or goal. Kasi po pag marami kang gusto sa life, mahirap mag-focus. So, dapat alamin mo po kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto mong gawin, and dun ka po mag-focus. And pangalawa po is yung pagkakaroon ng determinasyon at pagpupunyagi or yung determination and perseverance. So, isang mahalagang aspeto daw po yun sa naambag sa tagumpay ni Nanay Kuring at ni Dr. Vicky Bello, yung magkaroon po ng determinasyon at pagpupunyagi. So, si Nanay Kuring po, dumaan siya sa maraming pagsubok bago niya nakamit yung tagumpay. So, yun nga po, nagsimula siya sa isang maliit na tindahan. Pero hindi lang po dun, after nung tinayo niya yun, 3 beses niya po ulit tinayo yung National Bookstore from scratch. Kasi yung una po, during World War II, yung nagtayo po sila is limited na lang po dahil sa censorship. Then nasira po ng digmaan. Then yung pangalawa naman po, nagtayo po sila ulit sa may avenida, which is nasira naman po ng bagyo. Then yung pangatlo po, yun na po yung nagtayo na sila ng 2-story na building po. Then doon na po tumagal yung pwesto nila in the long run. Tapos si Dr. Vicky Bello naman po, nagtatag siya ng Bello Medical Group. Dahil nga po sa pangarap niya, pero marami din siyang pinagdaan ng mahihirap. Kagaya po ng, since dati hindi pa po kasi uso yung mga aesthetic, mga pagpapaganda. So marami pang tao na, nahirapan po siyang, I think, i-convince yung mga tao na i-try yung mga procedures niya, yung mga plano niya po. So yun, feeling ko yun po yung isa sa mga malaking pinagdaanan niya. Pero ngayon po kasi since usong-uso na po yung skincare, lahat ng tao, marami nang alam. Madami na pong nagpapagawa and marami na rin siyang customer. So, I think po yung mga pinagdaanan po nila doon, ma-apply ko po sa sariling journey ko na if ever makakaranas man po ako ng mga hamon, mga setbacks, if ever magtatayo po ako ng sarili kong negosyo,
Yung kwento po nila is magiging reminder po sa akin na huwag sumuko. Kasi balang araw, if nag-focus ka and tinrabaho mo talaga yung gusto mong gawin, magiging matagumpay naman po siya, kagaya po na nangyari sa kanila. Yung pangatlong key takeaways ko po na natutunan sa journey ni Dr. Vicky Bello and ni Nanay Corinne is yung paano nila pahalagahan yung customer at service na ino-offer nila sa mga customer nila. So, sa tingin ko po, isa yun sa mga pangunahing reason kung bakit po naging successful yung negosyo nila. Kasi, pinahalagahan nila yung mga customer nila. So, nag-provide sila ng magandang products, at mga dekalidad na serbisyo na tinangkilik at minahal ng kanilang mga kliyente. And, sa tingin ko po, ako kasi, since galing ako sa nagtatrabaho ako sa isang company na nag-offer, nagsisell ng service, gaya ng sa dermatology din, na-realize ko rin po na kaya bumabalik po yung client namin is dahil satisfied and happy sila sa kung ano man yung ino-offer namin sa kanila na service. And ayun nga po, sa tingin ko yung nakita sa kanila ng mga customers nila na kaya sila binabalik-balikan, nakabuild sila ng loyalty and magandang relationship sa mga kliyente nila and mga customers nila. Kaya po hanggang ngayon tinatangkilik yung brand nila. And sa tingin ko po, yung mga bagay na natutunan ko sa kanila is yun nga po, napaka-importante na alamin at pahalagahan mo yung customer mo kung ano yung binibigay mong products and service sa kanila. So, hindi lang dapat kung sa unang yun lang ibibigay mo, dun lang siya maganda. Kasi hindi ka na nila tatangkilikin. Yun po yung isa sa mga magandang natutunan ko sa kanila na sa tingin ko po in the near future is ma-apply ko po if ever magkaroon po ako ng sarili kong negosyo. So, ayun po ma'am, yung kwento po ni Nanay Corinne and ni Dr. Vicky Bello ay nagbigay ng napakahalagang aral sa mga aspiranteng negosyante na kagaya ko po. And matututunan natin mula po sa kanila na sa kanilang mga karanasan ba na bago po magtagumpay or makamit mo yung tagumpay ay hindi siya nakukuha agad-agad. So, marami kang pagdadaanan na mga hamon na malalagpasan mo rin basta't huwag kang sumuko and kailangan taglayin mo yung mga bagay na ginawa nila kagaya ng pagkakaroon ng malinaw na layunin, determinasyon, pagpapahalaga sa customer, mag-adapt, at innovation. So, yung negosyo mo magiging matagumpay kung yung mga bagay na yun is gagawin mo, kagaya ng ginawa nila. And yung kwento po nila ay ay magpapaalala sa atin na kahit sa harap ng mga hamon ng buhay, ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa kakayahan nating magsimula at magpatuloy kung meron mang kakaharapin na mahirap na hamon. At balang araw, tayo ay magtatagumpay sa tamang oras at tamang panahon. Yun lamang po at maraming salamat ma'am.